Electoral Reforms and People's Participation, Senator Panfilo Lacson. Hi sir, magandang hapon po. Magandang hapon, Sally, sa mga sumusubaybay, magandang hapon din. Ito nangyari na sabi ito makasaysayan yung nangyaring botohan kung saan natalo yung motion to table at natalo yung motion to archive. Sabi nga, kasaysayan na lang daw ang maghuhusga sa naging desisyon na ito ng Senado. Pero ano po yung mga initial feedback na natatanggap ninyo? Katanggap-tanggap po ba sa ating mga kababayan yung naging pasya ng Senate na i-archive yung articles of impeachment na parang katambas daw ito ng pagpatay na sa impeachment case laban sa pangalawang Pangulo? Alam mo naman yung mga opinion, di ba? Magkabilang panig. Pero of course, sa side na narinig ko, mostly, hindi nila nagustuhan yung nangyari na na-archive yung articles of impeachment. Bakit? Kasi nga, while medyo mas mabuti na yung na-archive kesa sa na-dismiss. Kasi kung na-dismiss, ibig sabihin, maski mag-reverse pa yung Korte Suprema, at sabihin, sige, mag-proceed, pwede na mag-proceed yung Senado, mag-try na lang kayo, magkaroon kayong trial. Pwede pa rin sabihin ng mga kasamahan ko doon, yung mayorya, sabihin nila, moot na yan kasi na-dismiss na natin. Correct. Ngayon, pupunta naman tayo sa pagka-archive. No? While yung archiving, definitely, hindi yun dismissal. Kaya lang, meron ding yahardal doon kasi halimbawang nag-reverse nga ng desisyon ng Korte Suprema at sinabing pwede na mag-proceed yung trial. Kailangan pa namin panibagong motion sa floor para i-pull out yung na-archive. Botohan yun kasi magdidebate, magbobotohan. At sa tingin ko lang, ito, pakiramdam ko lang ito, malamang na manalo muli yung wag nang i-pull out, wag nang i-revive. Ano ko lang yun, sarili ko lang yun. Base doon sa nakita kong medyo matigas na paninindigan doong mga kasamahan ko, yung majority, na ayaw na nila talagang mag-proceed yung trial. So, wag naman sana kasi pagka ako mismo, kami dalawa ni Tito Sen, pangungunahan namin yung mag-motion kami na i-pull out from the archives yung articles of impeachment para ito'y ma-refer na muli sa impeachment court mag-convene. Kung sakaling mangyari yung reversal. So, sir, ang mangyayari nun, majority pa rin ang kinakailangan boto? Parang minarinig ako, parang 5 lang, pwede na? O hindi po? Hindi ako sure kasi pagka may motion at nagdebate, majority yung masusunod kung i-adapt yung motion o hindi ba? Iba yung 5 yung boboto. I think sa committee hearings yun na kapag hindi nag-acto yung chairman ng committee, doon papasok yung at least 5 senators. Pero pag nasa plenaryo kami, hindi pwedeng 5 lang yung manaig over the 24, all the 24 senators. Majority pa rin yan. So yun ang magiging problema. Pero mainam na rin, kasi kung dismissal, mas mayroon silang punto na wag nang i-revive kasi moot na. Mas madaling i-invoke yung moot and academic. Kasi nga, maski may ruling ng Supreme Court, separate naman ito, co-equal branch, hindi kami pwedeng diktahan kasi dinismiss na namin yan. Sir, mabuti na nga lang, at wala talaga sa rules namin yung motion to dismiss. Mabuti nga sir na check nyo na agad dyan at mabilis kayo na nag-question na wala sa inyong rules at hindi uubra yung motion ni Senator Marcoleta na i-dismiss na yung kaso. Napagandaan ko yun kasi nung nag-caucus kami a week ago, Tuesday I think, nabanggit niya yun Gusto niya mag-move na siya to dismiss right at that moment, yung araw na yon. Kaya lang, nagkaroon kami ng palitan doon sa caucus na meron nagsuggest, si Tito Senator Soto rin nagsuggest. Pagbigyan naman natin na pag-aralan ng mga kasama natin yung 97-page decision ng Supreme Court. Huwag naman agad-agad kasi hindi naman nakaredy yung iba sa amin na mag-interpellate tungkol dyan. So yun, pumayag naman si Senator Marcoleta, sige, ang naging decision sa caucus, consensus, sige, schedule lang sa August 6. Palagay naman, sabi ni Senate President, palagay ko naman ready na tayo na pag-aralan mabuti yung decision para makapag-input tayo. So kaya na-schedule yan ng last Wednesday. Kaya ako, medyo handa na ako doon na
ang pinagandaan ko talaga, binasa ko talaga yung rules. Teka muna, meron ba tayong motion to dismiss dito? At hindi pa yon. I even went one step further. Kasi alam ko, i-invoke din yung supplementary application ng rules of court. No? Eh, yun nga, yung section 135, naka-enumerate doon yung sa plenaryo, pagka medyo vague at wala kaming makitang yung reference, ano? Eh, naka-enumerate doon yung Jefferson's Manual, Riddick, Hinds. Eh, wala naman sa enumeration yung rules of court. So, nagtanong ko siyempre sa mga lawyers ko, paano ito? Ang sabi nila sa akin, eh, yun nga, yung pagka hindi kasali, pag hindi kasama, hindi kasali. Wala. Hindi pwede. Diba? Wala, kasi enumerated naman eh. Sana kung pwedeng i-apply yung rules of court sa plenaryo, hindi naman sa aming legislative inquiry, inedible legislation o sa impeachment court, hindi rin mag-a-apply. So, yun, wala namang kumontra sa akin doon. Kasi initially, parang yun yung parang quote-unquote palusot ni Senator Marcoleta. Kasi inamin niya, sabi niya, wala talaga yung motion to dismiss sa ating rules. Pero, marami po ito, sabi niya, kasi yun nga, nag-section 135. Eh, agad-agad, binasa pa yung 135. Eh, nakita ko, wala rin naman nakasulat dito yung rules of court. So, walang kumontra na sa akin doon. Kaya noong kasi may president naman yung motion to table over yung kung ano man yung motion to dismiss or archive. So, siyempre, pinagbigyan si minority leader na, sige, unahin na muna nating itakel. May nakita akong problema ron, kasi teka muna, kasi nag-suggest na sila na i-amend yung motion to dismiss kasi nga paig na sila na wala yun. Kaya ako tumayo, kinaklarify ko sa presiding officer. Eh, okay, magbubutuhan tayo sa motion to table. Ano yung motion na ita-table natin? Kaya nga Kaya medyo magulo. Parang hindi na dapat kailangan na nagbutuhan sa motion to table, doon na agad sa motion to archive. Tama Hindi. ba? Ang problema, yung precedence of motions, mauna yung motion to table. Kaya may problema. Sana man lang mayroong manifestation na kahit hindi pa, kahit unahin yung itakil yung motion to table, at least may idea man lang kami, ano bang itsura noong papalit nyo ng motion, yung amended motion. Eh, hindi malinaw eh. Ang sugot sa akin ng Senate President, di ba? Wala pa tayo doon. Di ba meron pang nagigil sa gallery? Oo, nagkalito-lituhan na. Eh, hindi ko na lang binilabel kasi gabi na eh. Pero sir, yung sinabi Pero yun ang point ko. Eh, tumayo pa ito si Senator Zubiri. Ewan ko kung ano naman yung punto niya na parang sumasaklolo sa akin. Hindi ko naman kailangan ng saklolo kasi nasa matwid naman yung aking point of clarification. Pero sana naging united na yung minority, ano? Talagang may dalawa pa sa minority block na hindi nyo po kasama na bumoto laban dun sa motion to archive. Kasi nakasama nyo pa yung dalawang taga-majority. Oo. Okay na sa amin yung magkanya-kanya kami ng boto sa motion to archive. Ano? Kasi may kanya-kanya kami pananaw. Pero at least man lang doon sa motion to table, wala naman silang makukontra doon kung sakaling bumoto sila na in favor of the motion to table. Kasi wala pa naman talaga yung second motion to archive. Kaya yun ang hindi ko rin mawari, hindi ko rin maintindihan. Bakit nag-no sila doon sa motion to table? Eh, yung motion to table, wala naman binabiolate yun. Ang sinasabi lang ni Senator Soto doon sa motion to table, eh, wag muna nating igalawin yung motion to dismiss or whatever amended motion na mangyayari. So, ngayon, kung halimbawa na-amend na at paig naman sila doon sa language ng amended motion, eh, di bumoto sila in favor. Yun lang naman ang sa akin. No, wala akong hinanakit kasi may usapan kami sa minority na tayo nasa minority pero kanya-kanya tayong paniniwala. Igagalang natin lahat yung paniniwala natin. Pero after thought, nung natapos na, nagkausap nga kami ni Senator Soto. Sabi ko, parang hindi ko maintindihan yung bakit pati yung motion to table, eh hindi naman sila sumama sa atin. No? Nakasama nyo pa yung dalawang taga-majority. Kaya nahihilo na rin kami. Baka nagkalituhan lang. So, benefit of the doubt, no? Baka nalito na rin si Senator Mix at saka Senator Loren na hindi man na suportahan
yung motion to table. Kasi maski pumabor sila sa motion to table, hindi naman lang kinokontra yung motion to archive eh. Anyway, so sir, yung sinabi nyo na naka-archive nga at kung sakali, hypothetically, i-reverse ng SC yung naging ruling, ang sabi nyo parang duda rin kayo na mababago pa yung botohan kasi kinakailangan may mag-motion, magbotohan para tanggalin sa archive itong articles of impeachment dahil ang tingin nyo, ganun pa rin, mananatili pa rin sila na wag nang mag-impeachment? Ano po itong pinagbasihan nyo dahil doon sa remand, ganun din ang botohan, 18, tas ngayon 19. Yung ba yung basihan nyo, sir, doon? Let's put it this way, I'm hoping against hope na irerespeto nila yung ruling ng Korte Suprema, yung final ruling addressing or resolving the motion for reconsideration. Kasi kung ganun pa rin ang kanilang boto, pagka nag-explain kami ng mga boto namin, ibabalik ko sa kanila, i-quote ko lahat yung kanilang sinabi sa kanilang explanation of votes na halos lahat sila, sinasabi nila, respetuhin natin, igalang natin ang ruling ng Supreme Court. Kaya nga ako nag-abstain, ipaliwanag ko na rin, kasi, alam mo, nandun ako, I was torn between, kasi ang wordings doon, di ba, adhere to the July 25, 2025 ruling. So ako, lagi ko sinasabi, respect and do not disobey the ruling of the Supreme Court. Pero, teka muna, meron pa naman tayong MR at kung halimbawa mag-reverse, na-preempt ko na yung final ruling, di ba? Kaya ang sinasabi ko, kasi may mga bumabatingos din, no? Play safe naman ito si Lacson. I never play safe because nag-a-adhere ako doon sa ruling noong July 25. Pero nire-respeto ko rin ang Korte Suprema kasi hindi pa sila tapos doon sa kanilang final ruling. Kung walang MR na na-file, mag-yes ako doon sa archive. Kasi final na yon. Nag-lapse yung 15 days na mag-file ng MR. Hindi na kinontra ng House. Yun ang final ruling ng Korte Suprema. Wala akong reason na para hindi pumayag doon sa motion to archive kasi hindi nga archive, no? Dahil hindi nga pwede motion to dismiss. Papayag ako dun kung walang MR. At hindi binigyan ng due course. Ang isa pang nagbugsod sa akin, kaya kumontra ako dun sa motion to archive, di ba, nag-MR na nga, tapos pinagko-comment pa ng Korte Suprema si Vice President Sara. Normally, at ito may tatanong natin sa mga may experience, maski mga retired justices na nakausap ko. Pagka ganyang unanimous at matibay yung kanilang paninindigan, ano lang yan, wala na yung comment o kung mag-comment man sa merong MR, simple lang yung language dyan, sasabihin, the motion for reconsideration is hereby denied for lack of merit. Period. Minute resolution ang tawag doon. Pero bakit nagpa-comment pa sila sa Vice President? Anong indication nun, sir? May nakikita sila na merit sa MR? Pwedeng gusto nila reviewin, no? Based on the language or based on the MR, yung mga points na ni-raise ng Solgen. Kasi kung walang kapunto-punto yung MR, outright yan Minute resolution ang tawag nila dun One sentence hereby denied for lack of merit or hereby denied, period. Naka-uppercase pa nga lahat yung denied pagka nakakakita tayo, di ba? Is hereby denied. So, pero ito, pinag-comment. Kaya mukhang may, ibig sabihin na natin, gusto lang nilang ma-review rin based on the merit noong piniresenta ng Solgen. Baka may nasilip sila doon na, nga, mag-review tayo kasi para may punto rito. I'm just speculating, pero hindi everyday nangyayari yung unanimous na nga yung decision, pagkukomentahin pa. So, ibig sabihin, nandun pa rin ang posibilidad na ma-reverse. Kung sakaling ang totoo din, sir, yung mga nakita na may mga factual mistake na maaaring may errors na maaaring napagbasehan nung decision ng SC. Oo, may bago pa nga lumabas di ba? Yung footnote. Yung footnote do sa ponensya, do sa page 8, I think footnote number 30, na sinasabi doon na parang meron na pagbasihan na yung ABS-CBN na news, dinina naman ng ABS-CBN, sinabi na misquoted o kaya falsely quoted yung kanilang balita.
Yun, material yun. Kasi kung nagbase ka doon sa isang news article na hindi naman pala ganon at dininay pa nga nung news agency na hindi ganon ang pagkasabi nila, medyo material yun. So yun ang sinasabi ko na baka gustong tingnan uli ng Korte Suprema yung naging decision base doon sa or in reference to the Solgen sa motion for reconsideration. Nasanay na-consider din yan ng Senate, sir, di ba? Kahit na sinasabing immediately executory yung decision, pero sabi ng iba, hindi naman sinabing final and executory. So pwede naman naghintay ng konting panahon para dun sa final ruling bago ho nag-decision nga ang Senate na i-archive or hindi itong impeachment case. Alam mo, Sally, yung sa akin, ang best action na ginawa sa ng Senate, Opo. in action. Not Wala to act. muna. Kasi naghihintay. Kasi although immediately executory, nagko-comply kami sa immediately executory by not moving, by not doing any action. Nagko-comply kami kasi immediately executory. Huwag tayong gumalaw. Huwag tayong mag-convene. Huwag tayong mag-proceed sa trial kasi merong immediately executory on the basis of unconstitutionality at saka maraming problema, di ba? So kung hindi kami gumalaw, nagko-comply kami, hindi kami tumataliwas sa order ng Supreme Court. Tapos meron pang ang MR. Kasi nung nag-caucus kami, wala pa yung MR eh. Tama si Senator Soto dun eh. Na ang agreement nga, yun nga, magko-caucus tapos magdidebate. Kung wala nga yung MR, palagi kami dalawa ni Senator Soto, hindi kami kukontra eh. Doon sa motion to archive or whatever motion na wag nang galawin eh. Kaso may MR, hindi lang ho ang House of Representatives, may iba pa yatang grupo na mga kongresista, may hiwalay pa yatang motion for reconsideration. At meron din, sir, ng mga pumuna na bakit dito nagdumali sila dahil doon sa term na immediately executory. Pero nung na-file daw ito nung February na nasa Constitution yung mandate ng Senate na nakalagay forthwith, ang dami nilang ibig sabihin sa forthwith dahil wala ito. Diba? Oo nga. Tama. That's another issue. At sa akin lang, kung hindi kami gumalaw, nagko-comply kami doon sa immediately executory. Di ba? Kung wala kaming ginalawin, paano kaming nagbabiolate doon sa immediately executory kung wala kaming galaw? Nagko-comply kami, nag-adhere kami. So sir, kung yun namang archive, hindi kami sumusunod doon sa final decision kasi wala pa hindi naman sa hindi sumusunod, mali. Pinipreempt namin yung whatever final decision na gagawin para ina-assume na ba namin na siguradong i-deny yung motion? Hindi pa natin alam yun. Bakit tayo nag-archive na? At kung mag-archive ba, tama lang yun. Ba't tayo nagdi-dismiss na? Kaya kinuwestiyon ko nga. Ngayon, yung archive, okay lang yun. Pero ang problema sa pag-archive nga, paano bubuhayin? While hindi ito dismiss, panibagong round of debates na naman yan. So technically, tamang i-consider po, sir, na sa ngayon, ang impeachment case laban kay BP Sara ay pinatay ng Senate. Pinatay pero hindi pa lang daw inililibing. Hindi. Sabihin na nating dead, pero pwedeng i-resuscitate. Pwedeng mag-Lazarus. No, kung sakaling pero gano'n ang tawag nila. Pagka in-archive mo yung isang issue o isang pag-uusapan, in-archive mo, ang parang impression kagad, dead. Hindi na sinabi ni Senator Soto. Pero may pag-asang mabuhay. Hindi tulad yung dismiss. Buti na academic. Pwede kang, halimbawang dinismiss namin, halimbawang hindi ko nga nasilip yung wala sa rules at nanalo yung motion to dismiss, pwede kang mag-strengthen pa yon, ma-reinforce pa yung sabihin ng Supreme Court. Wala na rin kami pig-uusapan dito, dinismiss na ng Senate. Correct. So, pwedeng gamiting argument yun noong mga abogado ni Vice President na ano pa ba yung pinamotion for reconsideration, dinismiss na nga ng Senate. So, crucial pala yun yung nangyari. Buti na lang nasilip nyo na wala sa rules. Anyway, kung natuloy po ba, Senator Lacson, yung impeachment, sa tingin ninyo, yung magiging resulta ng botohan, parang preview na yung naging resulta doon sa botohan nung iniremand sa House at itong motion to archive. Parang preview na rin kaya ito kung ano yung magiging boto ng mga senador kung sakaling natuloy ang impeachment? Ako, I can only speak for myself. Ako, hindi ko sigurado kung mag-a-acquit o magko-convict.
gusto ko makita yung ebidensya kasi hindi ko pa nakita yung ebidensya. Ang tigpapasihan ko lang yung lumalabas sa news eh. Hindi ko pa talaga nakita. Depende yan how the prosecution team of the House will present yung kanilang impeachment complaint o yung articles na nakarating sa yung article number 4 ano. Depende yon. Hindi ko sinasabing magko-convict ako at mag-a-acquit ako. Gusto ko muna makita ano yung lalabas na ebidensya kasi kung basura yung ebidensya nila, ako yung siguro sa botohan, baski siyempre alphabetical yan, sigurado mag-a-acquit ako. Pero pag nakita ko naman na napakatibay ng ebidensya at mahirap i-justify sa publiko, mahirap i-justify sa aking konsensya na mag-acquit, magko-convict ako. Kasi bagay si Henry... So hindi ako makapagsabi na ngayon pa lang, ako for conviction ako. Hindi ko pwede, unlike yung ibang kasama namin, di ba? Narinig naman sa explanation of votes. Parang 1 linggo na nakaredy yung kanila explanation eh.